Good morning everybody. It's Saturday morning. Magandang tanghali, magandang gabi po sa team replay po natin. Lagi po kayo manood para lagi po tayo na-empower, na-enlighten at na-equip ng salita ng Diyos. At sa Sunday, 10 a.m. ang ganda ng mensahe po natin. Manood po kayo ng live at i-replay po ninyo. Grabe about yung two weapons na kailangan po natin para makipaglaban sa kaaway, sa enemy. Sino po yun? Si Taning. At naniniwala ko tayo pagtatagumpayin tayo ng Lord. Kung tayo po ay handa at alam natin kung paano gamitin ang mga armas po na ito. At ngayon, tayo po ay mananalangin at mag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. We bless your name. We worship you, O God. Our Heavenly Father, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, we are here today, Lord God, confessing that you are Lord and Savior of our lives. Salamat po. At ito po yung pagkakataon na muli na mag-humble down kami sa iyo. Wala kami may pagmamalaki sa iyo. Lahat kami palpak, nagkasala, nagkulang sa iyo, Panginoon Diyos. At kung ano man ang inisip, sinabit, ginawa po namin, hindi mo kinalulugdan, O Diyos. We surrender it all to you. Forgive us, Lord. And today, Lord, gusto lamang po namin muli makaniig ka, marinig ka, at masunod ka sa lahat ng ipag-uutos mo po sa amin. Today, Lord God, empower us, Lord God, with your Holy Spirit. Give us wisdom and strength and guidance sa mga oras po na ito. Muli, maraming salamat po, Panginoon. Ikaw pong manguna. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay mag-comment o magsabi ng Amen and Amen. Alright, ang pag-uusapan po natin ngayon, napaganda. Sino po sa atin hirap na lumapit kay Lord? Kaya ang title po natin, hirap ka bang lapitan si Lord? Hirap ka bang lapitan si Lord? In Nehemiah chapter 9 verse 17, C. Ngunit ikaw ay Diyos na mapagpatawad at mahabagin, hindi madaling magalit, at sagana sa wagas na pag-ibig. Ngunit ikaw ay Diyos na mapagpatawad at mahabagin, hindi madaling magalit, at sagana sa wagas na pag-ibig. We all go through times kung saan overwhelmed tayo sa mga problema at para bang kahit anong gawin natin ay ayaw tayong tantanan na mga ito parang balita lang sa 24 oras. Hindi namin kayo tatantanan, sabi nga po roon. Ganon din ang problema. Sino po sa atin struggle po ngayon? Ang dami mong problema ngayon. Can you comment or say yes or amen? And then God is a great source of comfort and hope. The Holy Spirit is our comforter. God is our only and great hope. Pero, paano kung pakiramdam mo, hindi mo kayang lapitan si Lord? Parang nahihiya ka? Or may tinatago ka? Or meron kang tinatawag nga na self-pity or guilt feelings? Nahihiya na akong lumapit sa Panginoon. Ikaw ba ito? Do you feel like you've failed God too many times? Actually, hindi lang 10 beses, maraming beses na. Kaya nahihiya ka nang lumapit sa Kanya. Dahil sa mga kapalpakan, failures, flaws, and sins na nagawa po natin sa Kanya. You're just like the chosen people of Israel nung panahon po ng Old Testament. Yung panahon ni Moises. The Lord orchestrated 10 plagues to force the Pharaoh to set them free from slavery in Egypt. Pero nakakailang araw pa lang, sila na nakakalaya at naglalakbay sa disyerto, nagsimula na silang umangal. Sino po sa atin mahilig umangal, laking umaangal, nagrereklamo, may complaining spirit sa puso mo? Ang init naman, bakit ito lang yung ulam? Bakit ang liit ng sahod ko? Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ganito itsura ko at marami pang iba? But, ang nangyari po, dahil sa kanilang pagrereklamo, ay nagsimula silang umangal, nagreklamo sila, at nagsimula silang nagduda sa Panginoon. At hindi nagtagal, they ended up worshiping other gods. Ito po yung ginagawa ng mga tao. Ayaw mong tumugon, Lord, ayaw mo akong pansinin, Lord, ayaw mong i-answer yung prayer ko, sige,
tatawag ako sa ibang Diyos. Sino po sa atin nakaka-relate sa istorya ating pong binabasa po ngayon? Katulad ng mga Israelita. Hindi lang tumugon si Lord, gumawa ka na ng sarili mong diskarte. Hindi lang tumugon si Lord, parang hindi mo siya naramdaman, gumawa ka na ng sarili mong plano at kagustuhan. At nakakalungkot, nagiging iba na yung Diyos at priority ng ating pong buhay. Nakakalimutan na si Lord. Dahil dito, instead of just 11 days, the journey to the promised land took 40 years. Ang layo ng diferensya. Dahil sa pagrereklamo nila at pagsuway sa Panginoon, wala pang 2 linggo sana sila po makakapunta sa promised land. Umabot po ng 40 taon. Parang edad ko lang. 40 years. Tanda ko na. It's okay. At least, nakakilala sa Panginoon. Life begins at 40 nga sabi nga. Diba? Sabi ng mundo. Pero sabi ko naman, life begins when we encountered and accept God in our lives. Amen? Andiyan pa kayo? But the pattern of doubting and disobeying the Lord followed by asking for forgiveness and then disobeying the Lord again. Forgiveness again, disobey again, and again. And continued for 1,000 years. Ang bait talaga ng mga Israelites. Parang ikaw, parang ako, aray ko. Sa panahon ni Nehemiah, binalikan ng Israelites ang panahon kung kailan natrap sa disyerto ang kanilang mga ninuno. They acknowledge na ginawa ito ng Panginoon para disiplinahin sila. Now we know. Kapag tayo po ay nasa wilderness, sometimes hindi lang po ito testing, kundi dahil dinidisiplina tayo ng Panginoon. Tayo po ay inaayos ng Diyos kasi nga ang kulit-kulit natin, ang tigas ng ulo natin madalas o minsan. Pero salamat, patuloy tayong kinukupkup at tinutulungan ng Panginoon like the Israelites. But even then, hindi niya ipinagkait ng kanyang guidance and protection in the form of the pillar of clouds during the day, in the pillar of fire sa gabi. In Nehemiah chapter 9, verse 12. Ito ang maganda sa Panginoon Kahit pasaway tayo, nandun pa rin yung protection ng Lord. Nandun pa rin yung guidance ng Lord. Nandun pa rin yung conviction ng Lord. At yun ang pinaka-importante. Ramdam mo pa rin ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Wala tayong hahanapin pa. Sobrang mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. At sa 40 years ng Israelites sa disyerto, the Lord sustained them with food and water. Hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay nag-aalala ngayon, parang 1 year, 5 years na, parang 10 years na, parang palagay mo walang nangyayari. Hindi totoo yun. Hanggang ngayon buhay ka pa rin dahil sa grace ni Lord. At siya ang nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan mo. Sa pamilya mo, sa pag-aaral mo, sa negosyo, sa trabaho, sa ministeryo. Si Lord ang gumagabay sa bawat sa puso atin. Hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon. Amen? Hindi lang tayo, I have decided to follow Jesus. I am determined to follow Jesus because He is faithful, He is good, He is gracious sa buhay ng bawat sa puso atin. Paulit-ulit na nagkasala ang mga Israelita. And yet, paulit-ulit silang pinapatawad at kinakalinga ng Panginoon. Kaya huwag kang mahiya o matakot na lumapit sa Diyos. Napakalawak ng kanyang grasya at ng kanyang awa. There is never a bad time to call on Him. Punta lang tayo sa throne of grace ng Lord, sa throne of mercy ng Panginoon, sa throne of love ng Lord. Kakausapin niya tayo at sasabihin, patatawarin kita and sin no more. Tandaan po natin na kahit ano pa ang nagawa mong pagkakamali, kahit pinakamalupit at pinakamalaking kasalanan, pwede kang lumapit kay Lord, naghihintay lang siya sa iyo. And surrender mo lahat ng issue mo sa Panginoon. Ito po yung ating pong challenge sa bawat isa. Gawin niyo po ito. Find a quiet place where you can spend time alone with the Lord. One-on-one talaga, heart-to-heart talk. Pour out your heart.
pour your heart out to Him. Umiyak ka sa Panginoon. Magmakaawa ka sa Diyos. And He will change you more than you realize. Amen? Mahal ka ng Diyos, kapatid. Balik lang sa Kanya. Tayo pong lahat ay manalangin. Sabihin po natin, Father God in heaven, malapit ako sa inyo sa mga oras na ito. Dahil baka i-judge nyo ako at hindi sagutin. Pero pinipili kong magtiwala sa iyo, Panginoon. At sa kabutihan nyo. Naririto po ako, humihingi ng habag at muling patawarin sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Help me to believe again that you're present in my life even though I don't see you. Lord, let me hear your voice again in guiding me and protecting me and leading me to my destination. Ito po ang aking panalangin. Salamat po sa paalala. Sobrang mahal mo ko. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Lord, maraming salamat. Ang dalangin ko lamang po, patuloy na maranasan ng bawat isa ang iyong habag at grasya. Sa tuwing kami bumabagsak na dadapa, tatayo lamang po kami. Sapagkat alam po namin, Panginoon, na maraming tsansa kami na pwedeng lumapit sa iyo. At never mo kaming i-condemn. Never mo kaming tatalikuran. And many times, Lord, sa aming mga ginagawa, para ka na naming tinatalikuran dahil sa aming kasalanan. Pero still, Lord, nasa harapan ka pa rin namin at sinasabi mo, Lord, naghihintay ka sa amin na muli patawarin at gamitin. Salamat po sa iyong napakalawak na pagmamahal, grasya at awa. Ang aking namin panalangin, Panginoon, matuto po kami. Matuto po kami, Lord, sa mga pagkakamali po namin. Kung hanggang ngayon meron kaming mga paulit-ulit na kasalanan, tinatagong kasalanan, Panginoong Diyos, mga kahipokritohan, Lord, sinusurrender namin sa iyo ang lahat ng ito. Patawad po. Guide us today, Lord. Continue. Give us the strong conviction of the Holy Spirit. Na sa tuwing nandiyan ng tukso at magkakasala kami, Panginoon, Lord, ipararas mo po sa amin yung malakas na konbiksyon ng banal na Espiritu. And sa ganun, hindi kami, Panginoong Diyos, mag-give in sa kasalanan. Salamat po. Dalangin ko rin po sa lahat ng may sakit. Kung may sakit ka ngayon, ang aking deklarasyon, pinapagaling ka na Jesus. Sa kanyang mga latay, magaling ka na. Kung ikaw ay may utang kinakapos, pagpapalain ka ng Diyos. Patuloy na rumagasa ang pinansyal na pagpapala. Kung ikaw ay may anxiety at depression, ito ang mensahe ng Lord sa iyo. I will heal your broken heart. I will give you strength and empower you. I will give you faith in the name of Jesus, Lord. I pray, patuloy mong palakasin ang aking mga kapatid sa Panginoon. Meron po sa amin, Panginoong Diyos, may nagtalo at nag-away. Ang aking pong panalangin, magkasundo po sila. Meron po sa amin, Panginoong Diyos, parang nahihiya pong lumapit sa iyo dahil sa maraming kasalanan. Lord, alisin mo yung condemning spirit, alisin mo yung guilt and shame in the name of Jesus. At sa mga oras na ito, Panginoon, dalangin ko na patuloy ang bawat isa. Dalangin ko, Lord. Meron po sa amin, Lord God, minsan lang po nanonood ng online, minsan lang nagsisimba, minsan lang nagbabasa ng Bible. Lord, I pray, alisin mo ang katamaran sa bawat sa po sa amin sa pangalan ni Jesus. At ngayong oras na ito, Lord, patuloy magkaroon kami ng spiritual growth. Magkaroon kami ng fruit, Lord God. At patuloy na kami po ay patuloy na magpakasipag sa paglilingkod sa iyo at sumunod sa iyo na walang tinatagong kahipokrituhan. Maraming salamat po sa iyong mensahe na Lord, 24/7, madali kang lapitan. One call away, Lord, hindi mo kami ko-condemn. Salamat po sa paalala. At ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, sa I declare sa mga nakikinig, the Lord bless you and keep you, and the Lord make His face shine upon you and be gracious to you, and the Lord turn His face toward you and give you great peace. In the name of Jesus we pray. Ang lahat po ng na-bless po sa mga oras po na ito ay sumigaw ng malakas na Amen and Amen. Praise God, praise the Lord, and praise God. Let's shout Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go. Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, and
Jesus reigns. Muli maraming salamat po sa inyo. Sa inyo pong pakikinig at patuloy ho tayong dumalo bukas alas 10 ng umaga. Ang ganda ng mensahe po natin, yung dalawang armas o weapons na talagang kailangan po natin sa pakikipaglaban to fight our battles, spiritually speaking. Yung kaaway po natin ay hindi ang tao kundi ang mga demonyo at satanas. Si Lord ang makakagapi po nito, and we will fight by the power of the Holy Spirit. Muli, maraming salamat po. Bukas, 10 a.m. Huwag kang absent, huwag kang malilate. Sa team replay natin, kung hindi kayo pwede, replay nyo po please. Ang ganda ng mensahe ng Lord. At kung hindi nyo napapanood yung ating po mga devotion at online gawain Wednesday, midweek, or Sunday gawain, preaching, replay nyo ng replay. May mensahe si Lord sa iyo. Alright? And if you want to give your tithes and offering, PM lamang po. Maraming salamat. God bless. See you tomorrow, 10 a.m. Live po tayo. Shalom, shalom.